pa ng isang gubo dito sa Barangay Gohang sa Banawe, punong-puno ng bungo ng hayop. May ulo ng kalabaw, baboy, at baka. Simbolo raw ang mga bungong ito ng mataas na posisyon sa kanilang tribo, ang tribo ng Igohang. Sa katabi naman ng kubo na ito, may maliit na kubo kung saan nakalagak ang mga katawan ng mahigit 5 dekada na ang tanda. Pero ang mga katawang ito, misteryosong hindi naaagnas, kahit na hindi naman daw ito dumaan sa nakasanayang proseso ng mummification. Sa pamumuno ng Mumbaki, punong espiritual na mga komunidad, pinahintulutan kami na makita ang mga nasabing katawan. Bago buksan ang kubo, nagsagawa muna sila ng ritual na kung tawagin, utong. Dito nagaganap ang pagtawag sa kaluluwa ng mga namayapang kaanak para manghingi sa mga ito ng gabay. Ihamat mo Alan. Matapos ang ritual, ang pinto ng kubo ng mga namayapa agad binuksan. Dito tumambad ang 3 tao na ang katawan nakabalot pa sa katutubong kumot, habang ang kanilang mga ulo nakalitaw. Kapansin-pansin na buong-buo pa ang mga buto nila, hindi pa nagpira-piraso o naghiwa-hiwalay. Makikita pa ngang may balat pa ang mga itong natira. Ayon kay Alex, anak ng isa sa 3 nakalagak na mga katawan sa kubo, ang balat ng mga ito ang pagkakakilanlan ng mga namayapa. They are resting in peace at ginagabayan kaming mga pamilya nila. Ang pinakamatanda sa 3, si Bayangan Limangya, dating town crier o tagapamalita ng mahalagang pangyayari sa kanilang komunidad. Namatay raw ito noon pang 1960s. Kasama niya ang kanyang asawang si Payaga. Sumakabilang buhay naman noong 1970s. Ang pinakabata sa 3, si Manuel, ampon ng mag-asawa at ang ama ni Alex. Namayapa raw ito nito lang 2004. Ipinaliwanag ni Alex ang dahilan kung bakit nakatalungko ang 3. Nung namatay po sila, nakaupo sila sa tinatawag namin na hangbel. Ayaw. Ayon kay Fernando, isa sa mga kaanak ni Alex at nakatatandang miyembro ng Kimayong clan ng tribong Igohang, Sa ibang clan hindi nangyari. Sa clan namin, nangyari itong couple at my father. nagsimula pa raw ito sa kanyang ama na si Fernando Bahatan Sr. 5 taon daw matapos itong mamatay, taong 1959, binuksan nila ang kabaong nito. When we opened the coffin, yung balat ng tatay is still there. We just wrap it sa native blankets, native attire, according to the social status of the person. Surprised na bakit siya may balat pa. Ang kaparehas na pangyayari na ulit nung nabuksan ang libingan ng mga kaanak niyang sina Bayangan. Nakita ko na talagang naka-intact with the same position. At bago mamatay, ang anak nila Bayangan na si Manuel, ibinilin daw nito na mailibing kasama ng kanyang mga magulang. Ganon din, nakita namin bakit wala man lang amoy, hindi inaagnas. Paglilinaw ni Alex, hindi raw nakagawian sa kanilang komunidad ang pagsasagawa ng mummification. Ang naiisip nilang dahilan kung bakit nakapreserve ang katawan ng kanilang mga ninuno, maaaring dahil sa ipinapahid sa mga ito na herbs o mga halaman. Hindi natin alam sa mga tao noon, may sigurong sekreto na pinahid sa katawan ng ninuno ko dyan, kumpara sa ibang mga tribo na accordingly, pinapausukan. At para mapanatili raw ang kondisyon ng mga katawan o buto, nililinis nila ang mga ito tuwing Nobyembre. Pinapalitan namin ng damit, inaayos ng linilinis, dinalabas, pinahihiga doon para ma-enjoy nila yung init. May mga pamangkin namin na pag linalabas, na-enjoy nila at in a jokingly manner, they say, gusto naming magganito rin. Ang klaro is merong mummy pero hindi nila alam kung yan ay mummification. Basta funeral rite yun na kailangang sundin nila pero
nagkataon na na-preserve yung katawan. Yung kaso doon sa Ifugao is medyo malayo na herbs lang yung ginagamit. So may mga ibang proseso. Kagaya ng paglagay ng mga apoy, mga ganon, yung pag-inom ng asin, base sa pinakita niyong picture at saka video. Kung ihalin tulad ko dito sa mga mami na nakita ko rin dito sa Benguet, na mahabang proseso. Si Anno, the first ever mami na sinasabi nila dito sa Benguet, although yung istorya kasi nahahaluan ng legend. Nung alam niyang mamatay, meron silang tinatawag na herb na sabut bitsi. So yun ang ininom niya. Inom na ganun. Tapos, nung namatay, siyempre, preserve na yung kanyang katawan. Tunay ngang ang buhay, punong-puno ng misteryo mula umpisa hanggang kamatayan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.